Ate Badet, patungkol daw muna sa love. So, hindi ko alam kung patungkol to kasi patungkol to sa husband. Hindi dahil bagong kasal ako ha. Hindi makikita natin kung paano magmahal ang Panginoon. At kung paano din dapat magmahal tayo. Especially tayo mga husband. So yun yung i-highlight natin mamaya. So simulan natin. Alam nyo ba yung Psalm 23? Amen. Amen. Kahit nung nasa children ministry pa tayo, pinapamemorize to sa atin. Tandaan ko, minemorize ko yun at nagkaroon ako ng prize na kayo. Hindi. So, sa susunod, magkakaroon tayo ng children ministry din dito. May-recite din sila ng mga memory verse dito. Kasi ganun sa Pinas, di ba? Amen. So, yung nakasanayan natin sa Pinas, pwede naman natin dalhin dito. Amen. Dahil ministry pa din yun. Gusto ko na paano yung mga bata eh. Pero, tawag dito, konti pa rin yung mga bata natin dito. Tatagdagan natin. Asipan natin sa di ba yung Psalm 23, napaka, dito? Kumbaga sikat ba? Yung ba ang tama parang kilala. Laging kilala siya, di ba? So yun yung background ng Psalm 23. So ngayon, kukuha tayo ng mas medyo malalim doon na kahulugan ng Psalm 23. So, introduction, andyan ba yan ako? Mga verses. So, hindi ako kasi mahilig mag-slide, gumawa ng mga Gusto ko lang yung verses. Amen. Kaya sa akin lang kayo titingin, huwag doon. Magbabasa tayo, doon tayo titingin, ha? Okay, kayo magbabasa. So, para magising kayo. Amen. So, okay. Simulan natin sa Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang 25. So, basahin natin, ha? Sabay-sabay kayo, gusto ko malakas para gising tayo. Amen? Para hindi rin ako antukin. Di ba, pagka yung nakikinig sa'yo ay gising, o kumbaga, yung mga nakangiti, nakamulat ang mata. Di ba, ang sarap magturo? Amen? Pero pagka yung estudyante mo ay parang lang, parang nakakatabot na rin magturo. Basahin natin ng malakas. Again, okay? So, simulan natin sa 22. 1, 2, 3, go! Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives to be their own husbands in everything. Husbands, love your wives. Ang lakas-lakas na. So, amen. So, ganito. Sinabi dito sa passage na to, sa verse na to, si Christ at yung church ay parang naglalarawan na parang mag-asawa. Amen. Hindi na natin nahabaan yung explanation niya, di ba? Naintindihan naman natin. So, para siyang larawan. Kumbaga, para silang magkatulad. Yung husband and wife, si Christ, at saka yung church. Amen? So, kapag si Christ, kasi laging sinasabi, even as Christ is the head of the church. Amen? So, sa pamilya, yung tatay ang head, di ba? Husband, sa kanyang mga asawa. Head. Susunod. Kasi wives. Mga babae. Pangalawa, husband, love your wives. Diba? Even ang ating Panginoon, mahal niya yung church. Amen. So, meron silang pagkakatulad. So, ngayon, sabi dito sa John 10:11. Ay, papausin. John 10:11. Ayan. Basahin natin ha. 1, 2, 3, go! I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ayan. Diba? Inulit-ulit sa 14. I am the Good shepherd. Hindi niya sinabi na I am known. dahil yung sinabi niya, di ba? Kasi sabi niya dito sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. At ano ang sagot ng Lord? Anong sabi ni Jesus? I am the good shepherd. Amen? I am the good shepherd. So basahin natin yung Hebrew chapter 13 verse 20. Ayan na pala.
Okay, 1, 2, 3, go! Now the Lord God that brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? The blood, to the blood of the everlasting lasting covenant. covenant. So, sino yung tinutukoy sa Psalm? Jesus. Si Jesus Christ. Sino yung tinutukoy dun sa may Ephesians chapter 5? Si Jesus pa rin, di ba? Si Christ, mahal niya yung church. So, ganito ang gagawin natin, ha? Para mas mapagkumbina natin. Ito ang husband. Ito ang asawa niya, wife. Ito si Christ. At ito yung church. So, sa pagdating sa ruling, halos pareha sila. Amen? So, ganito. Yung Psalm 23, si Christ yun. Ngayon, yung nagsasalita ron, di ba si David? Hindi ko kwento. Di ba yun yung nilalaman ng puso niya, sinasabi niya, na ganito ang aking Lord, ganito. Ngayon, kung ang great shepherd natin yung nandun sa may Psalm 23, gawin natin hindi si David yung sasalita. Gawin natin yung church. Nakukuha niya? Medyo kailangan maliwanag pag-explain ko dito kasi medyo nakakalito. Kaya ito pinag-aaralan ko, iniisip ko kung anong salita yung mas mapapadali. So, Psalm 23, si Christ yung tinutukoy ni David. Ngayon, tayo ngayon yung tutukoy doon. Halimbawa, tayo yung nagsasalita sa Psalm 23. Kasi kukuhanin natin nasa Ephesians. Ngayon, nag-gets nyo? Pangalawa nagsasalita doon yung wife. At ang tinutukoy ng wife ay yung husband. Nag-gets nyo? So, ito, nag-gets nyo ha? Para maging isang mabuti kang husband, sa tingin ko, nandito yung sa Psalm 23. Kasi si Lord, mahal niya ang church. So, kukuha tayo ng example kay Jesus Christ. At sa tingin ko, at hindi lang sa tingin, sigurado ko, kapag si Jesus Christ ang ginawa mong idolo, magiging matagumpay yung gagawin mo sa buhay. Amen. Gagayahin mo yung ugali ng Lord, gagayahin mo. So, magiging good husband ka. Tama ako? Amen? Magiging great husband ka. Magiging shepherd ka ng iyong pamilya. So, mamaya, dadaanan pa natin yan. So, yung Psalm 23, mayroong 6 na verses. So, yung bawat verses na yan, gagamitin nating points. So, tandaan nyo yung mga bawat points. Mamaya, may exam tayo. Ayan. So, simulan na natin para mabilis tayo. Amen? So, Psalm 21 verse 1. Saan mo dito yan? Yan po. 23. verse 1. Ano? Ay, Psalm 23 pala. Verse 1. Nalilito ko. Hindi ako kinakabahan na ano lang ako. Ayan, Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? Not one. So, ang sa Tagalog kasi niyan ay si Yahweh ang aking pastor. Diba? Or pastol. At sabi niya, hindi ako magkukulang. So, kapag sinabing I shall not want, lahat ng bagay meron ka. Tama ako? Amen. Lahat ng bagay meron ka. Ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, nasa Kanya lahat. Amen. So kapag inaalagaan tayo ng Lord o ni Christ, ni Jesus Christ, yung church. So yung church, meron ding lahat. Amen. Sa tingin nyo, wala pa tayong gamit dito? Meron pa tayong lahat? Parating na yun. Amen. Naalala yung yung praise and worship natin, yung team natin bilang praise and worship. Nag-workshop tayo, nag-enhance natin yung mga skill natin, di ba? Talagang nag-lecture pa tayo, tapos nag-actual. Alam mo yung preparation yun. Amen. Amen. Tama? Amen. Hindi naman tayo dadali ng Lord doon kung wala siyang plano eh. Amen. So hinahanda na niya. Amen. Kaya minsan hindi naman sa nalulungkot kasi ako lang mag-isip doon. Hindi naman.
So dati kasi, nung doon, talagang hindi ko alam kung sino yung schedule ko. Amen? Tapos biglang ganito. Pero hindi dapat tayo malungkot doon. Amen? Dahil sabi dyan, hindi ako pagkukulangin. I shall not want. So, ang isang husband, para maging mabuti kang husband, or maging isang great husband ka, you have to be a provider. Amen. Amen? Amen. Magiging provider ka sa iyong sambahayan or sa iyong pamilya. You need to be a provider, gaya ng Panginoon. Amen. Amen? Ano yung po-provide mo? Kotse agad. Mamaya natin ano yan. Basahin mo na natin 1 Timothy chapter 5 verse 8. Sige, basahin natin. 1, 2, 3, go! But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. So sabi diyan, ibig sabihin yan, ang Panginoon kinukumand niya tayo na mag-provide sa iyong household. Amen? Sabi niya, kapag hindi ka nag-ano, para mo na rin dinidina yung faith mo. At mas malala pa. Amen? So, bilang husband, sino yung mga husband dito? Amen. Marami? Marami. Ba't parang ayaw aminin yung asawa? bilang asawa, bilang lalaking asawa, kailangan mo mag-provide. Kaya nga tayo nandito sa Saudi Arabia, di ba? Para masustinahan natin yung pangangailangan ng ating pamilya. At kayo pagpapalain ng Panginoon sa ginagawa niyo na yan. Amen. Lalo na nagsasakripisyo tayo